So magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpapaunlak po at maraming salamat sa pagpunta sa Interdisciplinary Book Forum po. Iniimbitahan po namin po kayo na tumayo at awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Muli ulitin ko lang po. Muli maraming salamat po sa pagpapaunlak na mapanood kami ngayong araw na ito sa CMC Auditorium po. Maraming salamat po at nandito kayo. Sa katuwang ng UP Press po, feature po namin ngayon Karalengua Beef ni Jose F. Lacaba. Karalengua Beef ni Kara Beef. Thank you po. Maraming salamat po sa pagtatama. Bilang pagpapadaloy po ng programa, ipapasa ko po ito sa ating moderator ngayong araw na ito na si Assistant Professor, tama po ba? Instructor, Mana G. Cruz po. Si Mana G. Cruz po ay isang faculty member at the University of the Philippines Department of Speech, Communication, and Theater Arts. She graduated magna cum laude with a BA degree in speech communication from the same university. Her research interests embrace narrative influence, family communication, and curriculum development. In addition, in her academic pursuit, Mana has a growing interest in children's literature, a field she hopes to explore further through writing and scholarly work in the future. Muli, pinapakilala ko po sa inyo ang magpapadaloy ng programang natin ngayon na si Instructor Mana G. Cruz. Magandang hapon pong muli. Ako po si Mana Cruz ng Departamento ng Komunikasyong Pasalita at Sining Pangteatro. At ako po ang magsisilbi ninyong moderator sa hapong ito. Pagpasensyahan niyo na po kung medyo yung boses ko dahil recovering po ako ngayon sa sakit. Malugod po namin kayong tinatanggap sa 17th Interdisciplinary Book Forum na handog ng UP Institute of Creative Writing o Likhaan. Ang UP-ICW ay nakatutok sa pagpapayabong at pagpapalaganap ng malikhaing panitikan sa bansa sa pamamagitan ng mga programa, seminar, workshop at iba pang mga aktibidad para sa mga manunulat at mambabasa sa loob at sa labas ng akademya. Tayo pong lahat ngayon ay nagtitipon-tipon sa hapong ito upang pag-usapan at hopefully pagkatutuhan ang isang akda na nagsasalaysay ng malikhain at malaagos na paggamit ng Pilipino ng wikang Ingles. Ang libro pong ito ay isang koleksyon ng mga sanaysay at mga pagmumuni-muni ng autor sa pang-araw-araw na rendisyon ng Filipino English. Mula sa mga signages na madadaanan natin araw-araw kapag tayo ay pumapasok probably sa universidad, maging na rin sa mga balita sa print media tuwing umaga, at maging sa mga ekspresyon ng pag-ibig sa ating everyday life, ay binibigyang pansin ang kakatuwa ngunit ingenious na paggamit natin sa banyagang lingwaheng ito. Ang tampok po nating libro sa hapong ito ay ang Kara Beef Lengua ni Jose F. Lacaba.
Kaya't bago po natin simulan ng lahat, ay bigyan po muna natin ng ears, okay? Ang pambungad na mensahe mula kay Dr. Galileo S. Zafra, Direktor ng UP Press at isang propesor mula sa Kolehiyo ng Arte at Literatura sa ilalim ng Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ipinapaabot ng buong UP Press ang pagbati sa mga tagapagsalita, sila Dean Josa Labiste, Professor Francesca Cue, Sir Ige Ramos at Sir Mod Bonnie Ilagan. Gayon din sa lahat ng nagtaguyod at kalahok sa muling pagdaraos ng Interdisciplinary Book Forum na pangunay itinataguyod ng likhaan UP Institute of Creative Writing sa pamumuno ni Dr. Vladimir Gonzalez. Isa sa mga halagang tungkulin ng isang akademikong limbagan tulad ng UP Press ang siguruhing makararating ang mga nalimbag nitong aklat sa mga mambabasa. Hindi lamang ito tumutukoy sa simpleng pagbebenta ng mga libro sa physical na bookstore, online bookselling at pagsali sa mga book fairs. Higit pa dito, kailangan lumikha ng mga pagkakataon para matalakay, masuri at mapahalagahan ang mga nalilimbag nitong libro. Nagagawa naman ito sa mga karaniwan at inaasahang mga estratehiya tulad ng pagdaraos ng book launchings na may kasamang talumpatin tungkol sa aklat, pagsuporta sa mga book clubs, pag-engganyo sa mga journals na maglaan ng espasyo para sa book review at pagdaraos na nga ng mga book forum. Ngunit katangi-tangi ang IBF ng ICW. Ipinapalagay naming matalinong proyekto ang pagtitipon ng mga mababasa at kritiko mula sa iba't ibang disiplina para basahin, maghain ng kuro-kuro at suriin ng aklat. Sa pinakabatayang paraan, ang ganitong forum ay maaaring magpayaman sa paksa, pananaw at mga ideyang itinatampok sa aklat dahil sinisipat ito mula sa iba't ibang perspektiba at kasangkapang kritikal ng disiplinang pinagmumulan ng bawat mambabasa. Pero bukod dito, may potensyal din ng ganitong interdisiplinaryong forum para pagsimulan ng mga kolaborasyon ng saliksik ng iba't ibang akademikong unit na pwedeng maglundo sa mga bagong akademikong proyekto at publikasyon. Maaaring magsilbi itong espasyo para pag-usapan ng mga napapanoong issue at panlipunang alalahanin at bagabag, malalimang talakayang pwedeng humantong sa sama-sama tulong-tulong na pagkilos. Tampok ngayong hapon ang librong Carabif Lengua na inilunsad ng UP Press noong March 2025. Sinulat ng iginagalang at itinatangi nating makata, scriptwriter, mamamahayag, editor at tagasali na si Ginoong Jose F. Lacaba. Ang Carabif Lengua ay koleksyon ng mga sanaysay tungkol sa wikang tinagurian ni Lacaba na Carabif Lengua. Ang mga artikulo ay lumabas bilang mga column articles, una sa Manila Chronicle simula noong 1994 hanggang February 5, 1995, sa ilalim ng byline na Felix Culpa, at nang sumunod sa Manila Times simula noong May 1, 1995 hanggang June 29, 1997, sa ilalim na ng byline na Jose F. Lacaba. Pag-amin ni Sir Pete sa kanyang pambungad na artikulo sa kanyang column, bagaman English major siya noong kolehiyo, pangalawang wika lamang niya ang Ingles. Pero ang diin ng kanyang column ay ang tinaguriang Filipino English o Pinoy English, ang wikang batay sa isang wikang banyaga na binago, binigyang hugis, nilaro, inimbento, binigyan ng hiwaga ng mga Filipino batay sa paggamit nito sa iba't ibang kontekstong panlipunan. Pagkaraan ng column na ito, nagkaroon ng isa pang column si Sir Pete na tumatalakay rin sa wika. Ang column na Showbiz Lengua na lumabas sa buwan ng Yes Magazine ay nagdokumento at nagkuro-kuro tungkol sa wikang lumaganap sa Pinoy showbiz. Ang 68 column articles na nasulat mula 2003 hanggang 2009 sa kabutihang palad ay nakolekta rin sa aklat na Showbiz Lengua, Chika and Chismax about Chuba Chuchu na inalathala ng Anvil
noong 2010. Kung may interes at tutok si Sir Pete sa paglalarawan at pag-uusisa sa paggamit ng wika sa ating lipunan ay hindi na dapat pagtakhan. Bilang makata at mamamahayag na ang pangunahing kasangkapan sa pag-uulat at paglikha ay salita. Alam niya ang katangian ng wikang nahuhubog at hinuhubog din sa isang kontekstong panlipunan. Batid niya ang kapangyarihan ng wika na maaaring maging instrumento ng pagsikil at pagpapalaya. Kaya naman mahalaga na maipalaganap ang mga pag-uusisa tungkol sa wika upang makadevelop ng mga mambabasa na may mapanuring kamalayan sa katangian, gamit at bisa ng wika sa lipunan. Ang Cara Beef Lengua ay isa sa 2 aklat ni Sir Pete na inilunsad ng UP Press noong March 20. Ang isa pa ay ang Notes on Bakya and Other Essays. Ang 2 aklat na ito ay resulta ng malusog na ugnayan ng College of Media and Communication at ng UP Press. Ang 2 aklat ay bahagi ng The Media and Communication Series na nakapagluwal na ng maraming aklat sa larangan ng journalism, komunikasyon at pelikula. Bukas ang UP Press sa lalo pang masiglang ugnayan sa kolehiyo para dumami pa ang mga publikasyon sa iba't ibang aspekto ng media at komunikasyon. Ang Media at Communication Series at ang IBF ay mga halimbawa ng pagtutulungan ng UP Press at ng iba't ibang sangay ng UP para maisakatuparan ang tungkulin nitong bumuo ng mga aklat at bumuo ng pamayanan na mababasang magpapaliwanag at uunawa ng kabuluhan ng mga aklat na ito sa lipunan. Umaasa kaming patuloy ang ating pagtutulungan para pati na sa ibang unit, individual, organisasyon at institusyon sa loob at labas ng UP. Muli, maraming salamat sa ICW, sa College of Media and Communication, at sa mga piling tagapagsalita at sa lahat ng lumahok sa forum na ito, hangad natin ang mabungang bahaginan. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong mensahe, Dr. Zafra. At tunay nga po na nasa gitna tayo ng isang napakahalagang pagtitipon at sana hindi lang po dito huminto ang usapan tungkol sa wika. Sana po madala din po natin ito paglabas natin ng CMC Auditorium. Now, to formally kick po ang ating programa ay tatawagan po natin ang ating unang tagapagsalita. Si Dr. Maria Diosa Labiste ay ang dekano ng Kolehiyo ng Media at Komunikasyon. Kasapi siya ng Departamento ng Pamamahayag kung saan nagtuturo siya ng mga kurso sa pamamahayag at pag-aaral ng media para sa antas undergraduate at graduate. Siya ay dating community journalist. Nagtapos siya ng kanyang PhD sa University of Birmingham sa United Kingdom. Kamakailan ay naging isa siya sa mga patnugot ng librong Alternative Media, A Lineage of Resistance, isang antolohiya sa alternatibong media bilang parangal sa dating dekano ng CMC na si Luis V. Teodoro na inilathala din ng UP Press. Atin pong salubungin ng masigapong palakpakan si Dr. Maria Diosa Labiste. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good afternoon, everyone, especially to Mr. Pete Lacaba, Ms. Mara Lanot, and all the guests, and of course to Dr. Safra for organizing this forum. Magsi lang to. Ilang minutes ba ako? Okay. So, I read Pete Lacaba's footnotes to the collegian issue, page 223 of Cara Beef Lengua, a week before I chaired the 2025 Philippine Collegian exam last May 31. As the Dean of the College of Media and Communication, I was designated to chair the exam together with the 2 faculty members of the college who are former staff members of CULE. The piece recalls an incident during the 1996 editorial exam of CULE when one of the examinees filed an administrative complaint against the chair of the Board of Judges, the late Luis V. Teodoro, who was accused of milling around the table of examinees. So
let me first discuss the recent editorial exam. I was praying that there will be no protests. And before and after, so rules were established to avoid accusations that the judges are favoring one nominee over the other. So the examinees we were in this building. The examinees stayed in one room while we, the judges, stayed in the next room. We hardly had any contact with the examinees except to wave at them at the start of the exam, just to let them know that we are really real human judges and not chat GPTs. So, um, providing lessons on how to run an editorial exam is probably one of the unintended benefits of the piece of Mr. Pete Lacaba. But I guess it is what you get from reading the book. You learn an enormous amount from it. Um, Pete, after all, is one of the country's greatest writers and journalists in his time and has a sardonic skill to dissect and tease out the meanings and implication of a word in a sentence. So let me return to the footnotes to a collegial issue. It is an example for me of creative criticism. Pete reminded readers that the word milling around or milling about is associated with activities of groups, crowds, and cattle that were moving in a confused way. He calls the semantic lapse of the writer who lodged the complaint as idiomatic idiosyncrasy, a milder term for being careless in one's choice of words, which is a cardinal sin for those who are in the business of wordsmithing, including, of course, campus journalists. So he did a quick content analysis of the prose of the writer, and he delivered a verdict that the person who raised the complaint was is fond of florid and fanciful writing that he calls uh, purple prose, but the other collegian editor's prose, the original winner, somehow suffers some similar idiomatic idiosyncrasies, which is not a particularly consoling story. So, um, as a journalist, I regard criticism. I think it's also true in in creative writing or journalism as starting with a guide, having a guide on how to go about making value judgments about or on a text. Different disciplines may have different criteria for deciding what counts as good or bad writing. And certainly, journalistic tradition has standards of what can be called an engaging commentary or a boring column. The subjects of a column may be complex, but they are rendered in simplicity. All these years, the journalistic advice for many students of journalism is show, don't tell, which I take it to mean that it is writing that is more expository than didactic. But I often wondered, why not show and tell? Because I believe Pitt's writing is of the latter, show and tell. In Caribe Lengua, he sets up a stall to create an audience that understand his approach and purpose. Something like Pasok Mga Suki. He writes reviews and discusses events and his own writing process. He advocates. He makes no secret of his influences and motivations. You can follow his thought processes and place his work in a field that it should be in: political, aesthetic, social, cultural, and other contexts. He provides critical reflection of his own writing and places his work with other authors or in relation to other authors. What journalism is to a column, creative writing may turn it creative criticism. In Pete's writing, they possess personal and political awareness, a remit or a demand for evidence, an argumentative coherence. It asks questions. Why do you write? How do you write? And for whom do you write? Creative criticism in columns for me is simply setting up an issue or a problem and exploring it using one's deep knowledge of learning and practice, or praxis as we call it. If one tries to locate a pedagogic key to creativity, or what we often say to be
What is the secret sauce? It is in the manner uh, how Pitts unifies things like metrics and syntax to achieve fluency, playfulness, and cunning in his writing. In his columns, in that book we are launching today, he draws me to two elements of his writing: accuracy or slash fidelity to truth and precision in language. These two elements exercise incredible gravity and pull them into writers, journalists, and pull into them writers, journalists, editors, linguists, revolutionaries, and the like. He takes real world as his subject and shows the shape of it through literature and journalism. Um, as a reader myself, I look to writers for their own voice and stories, um, and for their politics and for what they are thinking when they wrote what's happening in this country. I like it when my doubts about language are reflected in somebody else's columns. I seek guidance from reading, and that is why I was drawn into the book Carve Lengua. I like writers who sees opportunities to build bridges across disciplines between journalism and literature, for example, and accept the parity of their seriousness. Literature should work on equal terms with creative endeavors. Journalism should stop justifying its worth as a junk of literature. If there's anything that is worth celebrating in the book, Carve Lengua, is knowing how to live like creativity is valued. When language and the craft of writing let you through the doors without the need for creative permission, and one that supports a level of writing that tears down borders and extend the work of writing into communities, into factories, the countryside. It's writing with a door open on the world where life-changing commitments and encounters could happen. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi, Dr. Labiste. Upang ipagpatuloy po ang ating diskusyon ay atin naman pong iimbitahan ng ating ikalawang tagapagsalita. Si Ginoong Iggy Ramos ay isang scholar sa larangan ng gastronomy. Siya rin ay isang book designer. Siya ang tagapagpatatag ng Ugnayan Center for Filipino Gastronomy na naglalathala ng mga independent na pananaliksik mula sa pagkain at nagsasagawa ng mga workshops sa tradisyonal na lutuin, edible design at hambingang gastronomiya. Meron akong PowerPoint. Ayan. Isa lang. So magandang araw po sa inyong lahat, Sir Pete, Mamara, Sir Joey, Sir Leo, and Sir Vlad. So wala po akong script, so bahala na si Batman. So papaano hinihiwa ang papaya para sa tinola? Ito yung naging problema ko nung ako isang editor-in-chief ng isang supermarket magazine. No? So ito yung sa Rustans, ang pangalan ng magazine ay Sans Rival. At dito sa Sans Rival, parang I was pushed at the very deep end na parang ang hirap, paano ba natin i-communicate yung pagkain sa isang anong tawag dito? Consumer service publication. Ito talaga yung background ko, no? I love to consume. So, consumerist. So, noong unang-una, meron kaming Filipino Food Festival sa Rustans. And sabi nung marketing namin, dapat maglabas kayo ng mga Filipino recipes. So akala ko madali lang magluto. This was like in 2012. Akala ko madali lang gumawa ng recipe na Filipino recipe. Nung buhay pa yung nanay ko, sabi ko, Ma, paano ba putulin ang papaya para sa tinola? Eh di yung pang tinola, eh yung
yung para sa ano, sa pinakbet. Eh di yung pang pinakbet, so hindi codified yung ating ah, wika, paggamit ng wika sa lutuin. Hindi tulad nung ginawa ni Escoffier tsaka ni Carême. For 200 years, na-codify nila yung French cuisine at nagkaroon tayo ng mga salita na tulad ng Julienne, Vichy, Brunoise, Matignon, um, Bâtonnet. So ngayon, halimbawa, ang isang chef, pag sinabi niya dun sa line cooks niya, okay guys, Bâtonnet, 12 pieces, 12 servings, French fries, Bâtonnet. Now, yes chef, alam na nila yung Bâtonnet because that's 0.5 centimeter, 0.5 centimeter by 4 centimeters. At tayo, magluluto ka ng tinola. Paano ba yung tinola? So, paano natin ipropromote yung Filipino food kung hindi natin i-codify yung ating sa pagputol pa lang, no? So ngayon, ang point ko dito is, sabi ko, ang jokingly sabi ko dun sa team ko, sige, bigyan natin ng pangalan yung pagputol ng papaya. Tawagin natin siyang rhomboid trapezoid. So ang hirap, no? So during that time, medyo nahirapan ako doon. Masarap yung trabaho, malaki yung sweldo, okay siya, pero syempre dapat pag-aralan mo rin. So nag-enroll ako nung 2013, landmark year yun, no? 2013 sa ISCAM dito sa Katipunan. Nag-aral ako ng Fundamentals of Culinary Arts. So ako isang senior student, I was in my 50s, akala nila ako yung teacher. So meanwhile, um, ang dami kong discovery that time kasi noong 2013, landmark year din ito nung sinabi ni Anthony Bourdain na the Filipino food is the next best thing. Okay, so 2014, 2013, ano tayo ngayon? 2025. Parang wala pa rin nangyayari yung the next best thing, no? Nasaan na tayo? So marami na tayong mga tulad ni sino to? Si I Love Filipino, no? Sa Netflix, napanood nyo na? I Love Filipino, tapos Somebody Feed Phil. Very, ano no? Very, parang merong screen lang na humahati sa atin between tasting Filipino food and actually experiencing it. So, hindi pa ganun kalaganap yung talagang kung paano natin i-communicate yung Filipino food, no? However, dun sa research namin, nag-iikot ako, 93% according to Marina, no, POEA, 93% ng ating seafarers, seafarers pala ay ang bumubuo ng ilan? 10, okay. Uy, 5 minutes pa lang pala yun. Parang tapos na ako actually. Yung seafarers natin ang bumubuo ng ating 93% and 64% pala dun sa world 64% binubuo ng mga Filipino seafarers at 93% nito ay Filipino. So saan ako, ano yung punto ko dito? Hindi na mahalaga sa atin ngayon kung sino pa yung pinaka number 1 influencer sa Pilipinas. Si Erwan ba o si Abby o sino pa ba yung mga influencers na nakikita natin sa YouTube, no? Kasi sa online sphere sila. Pero ang mga totoong influencers natin ngayon ay yung mga kusinero na nagtatrabaho sa merchant marine ship na 93% according to POEA and Marina na sila ang nagluluto sa mga cruise ships. Sila ang nagpapakain sa crew at sa mga pasahero. Ngayon, meron akong listahang ginawa na mga English na yung paano sila makipag-communicate. Halimbawa, English yung English yung medium of communication, pero yung mga Pilipino, pare isutay mo na yan. So may mga borrowed
pare, binabatonay mo na ba? So, yung mga yung mga pagbabalangkas tsaka yung pag-conjugate ng mga French nouns na naging verb, yung mga French verbs, but noun tapos naging verb, tapos um, kino-conjugate nila according to to a Filipino conjugation, no? Ngayon, nung naisip-isip ko, meron ako mga in-interview mga anong tawag nito, mga kusinero nagtatrabaho sa cruise ship. Sila mismo yung nagro-rotate ng mga pagkain. So they rotate, and mind you, noong 2013 din, nagkaroon ng NC2 cookery ang TESDA. Ngayon, bumaba ang enrollment sa nursing at tumaas ang enrollment sa culinary arts. Ang irony nito ay walang Filipino cooking course sa NC2 cookery. Lahat Italian, French, Japanese, Chinese, walang Pilipino. So bit-bit ng mga Pilipino ang kanilang dila, no? At yung skill nila. Ngayon, they introduce laing, sisig dun sa mga Croatian crew, dun sa mga South African crew, yung mga tripulante na iba't ibang ano. So ngayon, ang mga tripulante sa barko, research ako, nakapag-ipon ako ng mga salita na mga nasa bokabularyo na ng mga crew members, no, ng mga tripulante, na karamihan dito ay Pinoy words tulad ng pare, jutay, charot. Ito yung mga tatlong main. Tapos masarap. Yung mabuhay, very informal, hindi masyadong ginagamit kasi alam nila culturally constructed yung salitang mabuhay. Pero yung kamusta ka, ito yung laging ginagamit ng mga Pinoy, no? So kung meron kayong makikitang cruise ship na nakadock sa Manila Bay, kausapin niyo yung mga crew. At sila mismo alam nila kung ano yung lasa ng adobo, anong lasa ng laing, anong lasa ng pinakbet, no? Tapos tatapusin ko lang ito sa isang napakagandang kwento, no? Ito si Brian Ko. Hindi ko alam kung kilala niyo si Brian Ko. Isa siyang Singaporean food writer. Tapos ang unang-una niyang cookbook ay entitled Milk Your Pigs and Buy That Gold. Ito yung homage niya sa lechon, Milky Pigs, lechon de leche, at Buy That Gold, ube. Si Brian ay lumaki sa Singapore mula nung age 2 hanggang 14, ang yaya niya ay taga Iloilo. Nagtatrabaho yung magulang ni Brian bilang banker. However, sila ay parang naiwan siya dun sa pangangalaga ng yaya. So ang first taste ni Brian ay Filipino food. At ang first words ni Brian ay Filipino language. Yung parang yung natuto siya mag-Tagalog. Although yung yaya niya ay taga Iloilo. Pero kaya nung when he started as an adult, he became a baker, a chef. Tapos suddenly he had this yung parang idea na magsusulat ako ng cookbook. Pero ang alam kong pagkain ay ang Filipino food, no? So naging napunta dito yung book niya, pinublish ng Holy Angel University Press at nanalo ng National Book Award noong 2013, another landmark date for Filipino food, no? At tapos nakita ko na parang nung na-meet ko si Brian, bakit Filipino food? Because this is the food that he understood, and kahit na Ilonggo yung niya, parang Pilipino pa rin yung panlasa na inaano ni Brian, no? So talagang dun sa unang librong sinulat ko na translate ni Joey, yung Dila at Bandila, makikita natin talaga yung koneksyon ng wika at pagkain. Tapos makikita din natin dito yung koneksyon na parang kahit meron tayong mga influencers na tulad nila Abby, nila Erwan,
ang tunay na influencers natin talaga ay yung taong umiikot sa buong daigdig tulad nung 90%, 93% ng mga kusinero nagtatrabaho sa mga barko na nagpapakain sa mga common tao, sa mga tripulante, kung ano ang Filipino food. So, ang Filipino food talaga ay makikita natin sa buong mundo dahil yung paglaganap nito tsaka pag-develop nito ay hindi lamang yung lasa, pati yung wika, no? Nakatuon, no? Nakatuon. Kaya nung nabasa ko yung unang-una, akala ko yung Carabif Lengua ay recipe book. Yung pala ay ito ay ano no tungkol sa wika. So so naiintindihan ko na talaga yung essence nung sinulat ni Sir Pete na sana magsulat pa kayo. Pwede pa. Mga tungkol naman sa pagkain. So yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong pagkabihasa, Ginoong Ramos. Narito na po tayo sa kalagitnaan ng ating programa. Atin naman pong imbitahan ng ating ikatlong tagapagsalita para sa hapong ito. Si Assistant Professor Francesca Sique ay nagtuturo ng creative writing sa Departamento ng Ingles at Komparatibong Panitikan ng UP Diliman. Bukod sa pagiging isang manunulat ay isa rin siyang aktivista at unionista. Ma'am, sa inyo na po ang entablado. Hello. Hingi ako ng paumanhin sa aking mga co-speakers. Dito na lang ako magsasalita kasi mahuhulog yung computer sa podium. Wala yatang... okay. Magsisimula ako sa isang disclaimer, no? Hindi ko alam kung bakit pinili ako magsalita dito dahil si Mr. Lacaba ay aking father-in-law. So, para lang malaman ninyo na saan manggagaling yung mga sinasabi ko tungkol sa kanya. So, maiksi lang din yung akin. Hi, tatay. So, pero bago ko pinakasalan ang tanging anak ni Mr. Lacaba, ni Jose Lacaba, tinuturo ko na yung kanyang mga tula sa klase. So I'm going to perhaps come from that perspective. Now, because he's my father-in-law, I know that he no longer reads columns that much these days. But even if he no longer regularly reads published columns in the newspapers, his writing in Carabif lengua is still standard in newspaper journalism, meaning English is still the predominant language of columnists in the major dailies, although probably few writing today can match his depth of insight, his lived experience, and even the academic foundation that if you read the book you're going to see. He cites poets, he cites he makes classical allusions, etc. Now, where I teach in the Department of English and Comparative Literature, where I'm part of the creative writing program, at the moment we're reimagining writing from English as a more multilingual practice and experience, where writers investigate not only the influence of their mother tongues on their style, idiom, and usage, but also actively adapt their language to reflect multilingual realities, particularly when describing the political aspect of these realities, owing to the crisis level problems of Filipino society today. So ibig sabihin, sa creative writing program, umaalis na kami dun sa monolingual na pagtingin sa pagsusulat, no, sa Ingles. So in that regard, though, as a teacher of this sort of multilingual, this envisioned multilingual creative writing practice, and imagining how Filipino writers can go forward from this colonial legacy of English on our literature, I view the book as a sort of potential framework for instigating really a truly multilingual practice.
Because though Lacaba uses American and English grammar and idiom as benchmarks for his evaluation of the language evolution in the most accessible form, which is mass media, um, he's not he doesn't really hold himself um hostage to that, to the rules of English and of American English or British English, as much as he professes that he does in the columns, di ba? Um, um, Actually, he's provided us with the academic term for if you use kasi parang if you use the book as a framework. Kunwari, kung thesis student kayo, 'di ba? Tapos tatanungin niyo ako, magagamit bang potential framework itong librong ito? Ang sasabihin ko, actually may term diyan na ginagamit na pwede na nating gamitin bilang keyword or bilang pangalan do sa framework na yon, at which is provided by the writer himself, and he calls this Phil Anglicism, and which is I checked it, and it's his own coinage. He defines it as a word or phrase that's English on the outside, but Filipino on the inside, if you know what I mean. Okay. So, in the academe, the formal academic term for this is Philippinism. Di ba, ma'am? Si Mana taga Department of Speech Communication and Theater Arts, DSCTA. Which when you hear the word Philippinism, it sort of enforces the nativization, right, of English into phrases, terms, neologisms. We see that's more accurate to Filipino experience. And then you parang reclaim, right, so to speak, our agency from the hegemonic hold of English. However, yung term na Phil Anglicism, yun nga, kung thesis student kayo, tas gagamitin nyo siyang framework, gagamitin siyang keyword, instead of paling next to Philippinism, could also serve to unmask the language asymmetry and power, and it could also speak of bilingual agency. It also strips the nationalistic veneer from the concept of adapting Filipino languages into English, and aligns more closely actually with the theories of post-colonial the theories of post-colonial linguists of linguistic hybridity as a means of resistance. So, back to the point na kahit dun sa Carabif Lengua, parating nire-refer yung Merriam-Webster, yung diksyonaryo, very faithful sa dictionary, sa rules of grammar. Hindi ko pa actually hindi ko nabasa yung libro, kalahati pa ako. So, pero 'di ba nasa sense natin to sa libro na yung ano ba yung grammar rules, ano ba yung standard English, ano ba yung dictionary. Actually, I think Lacaba makes it a point to disassociate himself. And actually, this is also explicitly said, no? Disassociate himself from the GND, yung grim and determined. In-explain kung ano yung GND, grim and determined grammarian. Because he clearly delights in unraveling how these Phil Anglicisms came into being, perhaps more than any other columnist I know. In doing so, he also reveals to us a picture of the culture and society that actively shape our speech. As a journalist, when you read the book, you see that he's updated on the events of his time. Diba? So hindi lang siya column tukol sa wika. Laman din niya yung mga nangyayari na pang-araw-araw kasi ginagamit niya yung mga headline bilang mga example ng pagtingin dun sa mga mga ano na yan, mga bagong inventions sa wika. So I see no incidental, arbitrary, or even purely referential harvest of current headlines of the day, but a more tongue-in-cheek, yung tinatawag natin na pasaring, no? Yung may pasaring jab at the frustrating ironies and evils of the socio-political scene of the 1990s, many of which remain with us today. No? Which brings us to the idea of the documentation of a living language as a documentation of history. Yung contact linguistics, ito yung nagde-decode sa pagbabago sa wika bilang resulta ng pressure sa mga lipunan at kultura.
I think this is what lies beneath Lacaba's unease with even with throughout the book. Hindi pala throughout the book kasi kalahati pa lang ako. Even midway through the book, masasense natin yung unease niya kasi yung unease with treating violations of grammar as anomalies or pagkakamali, no, ng mga Pilipino. In documenting these anomalies, so to speak, he in fact impresses on us that nothing in language with political realities where we live, a popularized phrase or term is the result of which he says never develops in logical ways. So this is not to say it's illogical. Rather, it follows a logic that is yet marginal. Bautista, Thompson, and others gives us the unified explanation. Sabi nila, language serves social, emotional, or pragmatic goals, not linguistic defeat. Lacaba certainly subscribes to the archival aspect of the study of language development. Yung pag sinabi rin kasaysayan, di ba, pagdo-document ng kasaysayan. So from the book, we can now receive yung pop culture, colloquial terms, media speak, jargon, kahit yung antiquated sword speak na tinatawag. Antiquated kasi hindi na updated, hindi nyo na alam na hindi na kayo familiar, kailangan tingnan nyo. Pero may explanation, buo naman yung explanation kung saan yung galing. Okay, so hindi natin, actually wala tayong kailangan kasi in-explain na niya lahat doon sa mismong column for posterity. So we can now receive these terms as historical markers of the period when they carried specific significant meaning to mass readers. So it's the same thing with etymological memory as cultural memory. But what I find interesting in the book, aside from its archival importance, is the journalist's role in preserving history. In July 1995, the QC-RTC found Bongbong Marcos guilty beyond reasonable doubt for tax evasion and sentenced him to terms that included imprisonment. So yung isang count 6 months, yung isang count 3 years, along with payment of the tax liabilities, no? For failing to file ITRs and pay income tax when he was vice governor and governor of Ilocos Norte from 1982 to 1985. Thus, in the succeeding years, Marcos Jr. would file an appeal to the Court of Appeals, which reduced his crime. So, tinanggal yung pagkakakulong. Ang tinira na lang, ang ginawa na lang, it just ordered him to pay up. Diba? And then he would also file with the Supreme Court. Pero later, nag-withdraw siya. Dahil nag-withdraw siya doon sa Supreme Court, naging final and executory na yung Court of Appeals decision. With that final, he was compelled to pay his tax deficiencies. And then, he produced a BIR receipt na sasabi, nagbayad siya ng full. Pero actually, the legality of the receipt is still a matter of legal dispute today. Kasi sinasabi ng RTC, hindi yan proof of full payment sa court. Tapos parang pag tiningnan nila yung resibo, ano siya? Ano yun? Yung rental. Parang lease. Hindi naman tax payments. So, yun yung contention. Sabi niya, nagbayad siya ng buo. Sabi nung RTC, pero hindi naman to tax payments. At saka bakit sa BIR dapat sa korte? So, yun yung legal tussle. In the following month after the RTC conviction, this was July, di ba? July 1995, Lacaba made martial law lexicon the subject of his column. Kita niyo to do sa book. Noting that the Marcos Jr. conviction prompted, it prompted for him a reflection on how the then concurrent foot and mouth disease spreading in the metro had the same initials, FM. So sabi niya, yung headline ba na back to FM disease, innuendo ba yan? Dun sa nangyayaring, yung nangyari last month na tax evasion conviction kay Bongbong. Sabi, so pero kung hindi, siya na mismo yung gumawa dun sa column. If it wasn't, then he proceeded to do it in the actual column itself. The diseased legacy of the Marcoses was being kept alive by language. Yung salvaging, alam mo yung salvaging, di ba yung in-explain yan dun sa Cara Beef na from salvaje, tapos salvage, yung to save. Ngayon, still means summary execution, di ba?
it had originated, he explains in the book, in the column, that it had originated from the abductions and extrajudicial killings during martial law. In Imeldific, on the other hand, while it had a well-heeled ring to it, oh yan, pun ko yan that's my own pun, tatay. But it had a well-heeled ring to it, but it could never be disassociated from workers buried in concrete by Imelda's ambition and the couple's edifice complex. So the Lenguador ended the column by declaring that Bongbong Marcos, as tax evader, former Malacanang brat, is aiming in his present or in some future incarnation to vindicate the family name and reclaim Malacanang. So reading this in 2025 is not a vindication of Lacaba's political astuteness or his astrological skill, diba, or prowess, but it's a sober analysis of how history is not destined but insidiously created and designed. Kasi ngayon, 2025, presidente na, diba? Tama nga. So as Roland Tolentino deftly describes it, as Lenguador, Lacaba captures the dual joy and sorrow that corresponds with the nation's humanity and insanity. So familiarity with his life and work would support this dexterity with yung duality in terms of fulfilling the writer's obligation to readership and society with critical works both in English, yung journalism niya, such as yung Days of Disquiet, nas English yun. Tapos yung poetry niya, Filipino, tsaka yung screenwriting niya sa Filipino. Ngayon, your generation is familiar yung the duality. Di ba? Yung, ibig sabihin, pag nag-exhibit ka ng unexpected facets sa personality mo, your personality or image or expertise, yung gasp, yung generational gasp, the duality. Okay? So, let's do a Lacaba-esque examination. Sorry, pinapa-wrap up na ako, pero kasi kukuha ako ng minutes dun sa mga maaga. So, yung the duality, gagayahin ko si tatay. Saan yan galing yung the duality? Ano yan? Snow clone. Ang ibig sabihin ng snow clone, linguistic meme or phrasal template that gets reused with small variations. It was coined by journalist Jeffrey Pullum. Ano siya? It's a snow clone of the popular phrase, the duality of man. Yung duality of man, una yung lumabas as a trope, a stock phrase, and a shibboleth. Tatay, alam mo yung shibboleth? Ibig sabihin shibboleth. Ano ba yung notes ko dito? Ang shibboleth ay linguistic marker such as a word, phrase, or pronunciation that distinguishes members of one group from outsiders, often signaling social, regional, or ideological identity. So in this case, netizens. So shibboleth ng netizens as a reaction to this Gamergate controversy of 2014. Alam niyo ba yun? Gamergate. No? Ibig sabihin, parang may gamer na siname siya kasi ano daw ethics daw ng gaming journalism, pero actually yung mga critics niya sa online who were really yung vitriolic on this journalist online were actually just masking a misogynist agenda. So the duality dun siya galing. Tas naging part na siya ng meme culture. You know, parang it underscores this humor of a philosophic take, right, on the natural human contradictions sa social media. So okay, back to Lacaba. So the duality of Lacaba is his lifelong commitment not only to just a bilingual but Phil-Anglicized inquiry and critique of our lives and realities as Filipinos. Ang pinaka-high example ito para sa akin, yung isa rin sa tingin kong often cited na isa sa mga pinakamalalaking achievements niya sa literary history, yung acrostic poem Prometheus Unbound, where the sedateness and timelessness of classical, mythological, and literary reference is appended by the shock of the acrostic kasi ni-reveal yung message, Marcos, Hitler, Dictador, Tuta. Yung tula kasi tukol kay Prometheus, yung Titan na ginapos, di ba? So pag binasa mo siya pababa, it reads Marcos, Hitler, Dictador, Tuta. No? So ito yung ginagamit ng protest movement nung araw to most effectively convey to the masses the urgency of resistance in the simplest fashion, in an almost vulgar way, pero very, very effective. No? So in the same way, the grammarian, academic, and classical literature student in Lacaba that we glimpse in Carabif Lengua comes with his dual identity as a poet, screenwriter, and also during his days as a political writer in the underground,
who saw that the main objective of writers is to be comprehensible and intimately close with the every person, meaning yung simpleng mamamayan to whom they are writing. So yun yung duality. Okay? Um, sa pangwakas, kahapon, discuss Kaboni ng mga aktivista kasi graduation na, paano yung LR sa graduation. Tapos kailangan pa ba ng mga ED? Tapos sa weekend, merong BMI. Pag binasa niyo yung Carabi Flengo, malalaman niyo kung anong ibig sabihin ng mga to. So it might comfort tatay to know that even now, when things have changed, things are still familiar. Ibig sabihin ng LR, Lightning Rally, yung BMI, Basic Mass Integration, yung ED, Educational Discussion. So yan lang. Thank you. Sorry po. Maraming salamat po, Assistant Professor Kwe. Ang ating huli at ikaapat na tagapagsalita ay aktibong nakilahok sa iba't ibang plataporma ng alternatibo at tradisyonal na media. Mula sa telebisyon at pelikula at lalo na sa teatro, kung saan nagsimula ang lahat nang sumali siya sa UP Mobile Theater noong 1969 sa ilalim ni Professor Wilfrido Maria Guerrero. Kinilala ang kanyang husay sa lahat ng larangang ito. Ayon sa dami ng kanyang mga akda at sa mga parangal na natanggap mula sa Palangka Memorial Awards for Literature, Cultural Center of the Philippines, Catholic Mass Media Awards, Film Academy of the Philippines, Philippine Movie Press Club Star Awards, Gawad Tanglao, Golden Screen Awards, at Filipino Academy of Movie Arts and Sciences. Noong 1999, isa siya sa 100 na pinangaralan ng CCP Centennial Honors for the Arts. Noong 2010, iginawad sa kanya ang Lifetime Achievement Award o Gawad Balagtas ng Unyon ng mga Manunulat ng Pilipinas. Tumanggap din siya ng Gawad Plaridel noong 2019, ang parangal na ipinagkaloob ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmasa at sa Universidad ng Pilipinas sa mga natatanging media practitioner na nagpamalas ng kahusayan sa iba't ibang anyo at ng media at nagbigay ng pinakamataas na pamantayan sa integridad sa paglilingkod sa bayan. Noong 1970, pinamunuan niya ang Kabataang Makabayan sa UP Diliman at itinatag ang grupong pandulaan na Panday Sining. 2 taon sa ilalim ng diktadurya ng batas militar, dinakip at tinorture si Ilaga noong 1974. Nakalaya noong 1976, ngunit muling inaresto at tinorture noong 1994. Siya isa sa mga tagapagtipon ng campaign against the return of the Marcoses and martial law, tagapagsalita ng samahan ng mga ex-detainee laban sa detensyon at aresto, pangulo ng Tag-Ani Performing Arts Society, at chairman emeritus ng Suryan Sining. Atin pong bigyang pugay, Ginoong Bonifacio P. Ilagan. Magandang hapon. Sa wari ko, ang nagsilbing introduksyon sa Carabif Lengua ni Jose F. Lacaba ay ang una sa mga tinipong column sa aklat, ang What to Watch Out For, the Manila Chronicle 1994. We can repeat, and I quote, "This is going to be a column on language, primarily the foreign language this column is written in." Isang column sa wikang Ingles rin ang nakaugalian kong tunghayan sa pagbabasa ng The Manila Times noong ako'y nasa high school, dekadang 1960. Ito ay ang How's Your English ni Jean Edades. Ang column ay nakatuon, walang labis, walang kulang, sa English grammar at usage at totoong mahalaga para sa mga nagpapanimulang matuto ng Ingles. Oo nga tungkol rin sa Ingles ang column ni Pete, ngunit ito'y higit pa sa grammar at usage. Ang talakay niya sa banyagang wika ay laging sumesegue sa talakay niya sa mas malalawak na usapin sa buhay at lipunan sa estilo niyang malalim, nakapag-iisip, mapanlikha at nakaaaliw. Halimbawa ay ang column niyang The FM Disease na tinalakay na kanina ni Francesca. FM of course stands for Ferdinand Marcos. Foot and Mouth Disease o FMD.
isang sakit ng cloven-footed animals gaya ng kambing, baka, kalabaw at baboy. May pagtatalo pala sa kung ano ang dapat itawag sa sakit na ito, kung foot and mouth disease o hoof and mouth disease. Sa pagbusisi niya sa mga argumento, swak na swak ang paghimay niya sa mga usaping kaugnay ng martial law at korupsyon ng rehimeng Marcos Sr. Wika ni Pitt sa nasabing column, and I quote, binanggit din ito kanina ni Francesca, I have no doubt in my mind that Bongbong Marcos, former senatorial candidate, former representative, former governor, former vice governor, former Malacanang brat, and now certified tax evader, is aiming in his present and in some future incarnation to vindicate the family name and reclaim Malacanang, unquote. Makalipas ang 27 taon, ano ba't nangyari ang propesiya ni Pitt? Nito ngang 2022, si Marcos Jr. ay tinanghal bilang ika-17 presidente ng Pilipinas. At sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland, January 18, 2023, inamin ng anak ng diktador na ang pangunahing layunin ng kanyang kampanyang maging presidente ay ang paglilinis ng pangalang Marcos. Nang lumipat ang column ni Pitt sa Sunday Times Magazine, isinantabi niya ang pen name na Felix Culpa at ginamit na ang tunay na pangalan. Ang kahulugan pala ng Felix Culpa ayon sa Merriam-Webster Dictionary ay fortunate fault, used specially of original sin, which is redeemed by the coming of Christ. Kung gusto nating maunawaan pa, andito naman si Pitt, pwede natin tanungin mamaya. Speaking of pen names and aliases, naalala ko ang isang manunulat na nakasama namin ni Pitt sa underground, si Diosdado Calamidad. Natatanda mo ba ito, Pitt? Tawang-tawa kami sa nasabing alias. Kasi ang tendency namin noon ay umisip ng mga pangalang grim and determined, gaya ng Clarita Roja, o Victorio del Pueblo, o Nova Salvacion, hinding-hindi Diosdado Calamidad. Nang ako ay maaresto at interogahin ng mga opisyal sa Camp Crame noong 1974, isa sa pilit na inalam sa akin ay kung saan matatagpuan itong si Diosdado Calamidad. Sabi ko, hindi ko alam, habang itinatago ang ngiti sa kabila ng pagpapahirap. Kung alam lamang nila na hindi tunay na tao ang Diosdado Calamidad, na ang ibig sabihin, obvious naman, ngunit hindi nila na-gets, ay God-given calamity. Si Diosdado Calamidad ay si Gelasio Guillermo, ngunit ibang book forum na ito. Sa column na Something Funny Happened on the Way to EDSA, 1996, pinaksa ni Pitt ang debate tungkol sa kalikasan ng EDSA 1986. Tanong niya, revolusyon ba ito sa pakahulugang Marxista o Hannah Arendt? Upheaval ba ito? Revolt? Uprising? Sa pagtalakay sa kung ano ba ang kalikasan ng EDSA 1986, tinalakay niya ang samut-saring preposition na ginagamit sa EDSA. Tanong ni Pitt, and I quote, should you say on EDSA, at EDSA, along EDSA, or in EDSA? Ang pagsagot niya sa tanong sa pamamagitan ng mga ilustrasyon ay nagbigay daan sa paglalahad ng komplikasyon ng EDSA phenomenon. Depende sa kung nasaan ka sa Epifanio de los Santos Avenue noong February 22, 25, 1986 at kung bakit ka naroon. Allow me now to go beyond the book as it relates or intertwines with my preoccupation in theater and film, because I think I have the rare privilege of relating with the author beyond his writings. High school ako nang unang maging pamilyar ang pangalan ng autor sa pamamagitan ng pagbabasa ko ng kanyang reportage sa Philippines Free Press. Nakaharap ko siya noong ako'y aktivista na, 1970-71. Nakasama ko ang kapatid niyang babae, si Linda, sa Kabataang Makabayan ng UP Diliman. Nang ideklara ang martial law, nagsipag-underground kaming lahat. At ano ba't kami pala ni Pitt ay magkakabarkada sa sinabi niyang
1,001 kagilagilalas na pakikipagsapalaran. Flash forward sa 1974, magdadalawang taon pa lamang ang martial law. Isang araw ng Abril, ang bahay namin sa Novaliches ay ni-raid ng notorious na 5th Constabulary Security Unit kasama ang mga operatiba ng notorious ring National Intelligence Coordinating Agency. 3 kaming enemies of the state na nakatira sa bahay. Si Pete, ako at si Professor Dolores Feria na nagtuturo ng English literature sa UP Diliman bago mag-underground. Madaling araw ang raid, gaya ng gawin nila, upang tiyakin na mahimbing ang tulog ng kanilang mga target. Si Pete, na natutulog sa sala, ang unang nagising sa bulahaw ng mga sundalo. Tinakbo niya ako sa kwarto at ginising, habang abot-abot ang kabog ng mga sundalo sa pinto at mga bintana. Kagyatring bumalik sa sala si Pete. Naisip ko ang mga dokumento na hindi ko na kayang ikubli kung saan. Naisip ko rin ang asawa kong wala sa bahay dahil umalis noong nakaraang umaga at hindi kaagad uuwi. Pagtakbang ko sa sala, nakadapa na si Pete sa sementong sahig at dinadaganan ng 2 sundalo. Ako naman ang pinagbalingan nila habang pilit na pinapaamin si Pete kung mayroon kaming dungeon sa toilet. Nilimas ng mga sundalo ang perang ingat-ingat namin. Sa Camp Crame, ang torture ay methodical kung gusto nilang kami ay pigain para magsalita. Kailangang mapagsalita nila kami sa lalong madaling panahon hanggang may tactical value pa ang aming maaaring ikanta sa kanila, gaya ng mga address at pangalan ng aming mga kasamahan. Alam nilang habang tumatagal, makakarating na sa mga kasamahan namin ang pagkaka-raid ng bahay at wala na silang maaaring hulihin pa. Ngunit may bugbugan at pananakit ring whimsical kapag nagpa-power trip maging ang mga sundalong pinakamababa ang ranggo. Minsan, magkasabay kaming tinorture ni Pete, featuring yung isang style na ang tawag ay San Juanico Bridge. Habang ako'y todong tanggi at sumusumpang hindi ko talaga alam ang mga pinagtatatanong nila, abay nag-deliver si Pete ng dialogue na hindi madaling i-take. Sabi ni Pete, "Sige, patayin niyo na ako. Wala kayong makukuha sa akin." Or something to that effect. Nang kami ibalik sa selda, siyempre, sinabi ko kay Pete ang aking concern tungkol sa dialogue niya. Lalo tayong pag-iinitan pag ganoon, Pete. Sagot ba naman ng gulat ni Pete sa akin, "Ha? Sinabi ko ba yon?" Isang araw, kinuha ng mga sundalo si Pete. Hindi namin alam kung saan siya dadalhin. Inabangan namin ang kanyang pagbabalik. Wala. Lumipas ang kung ilang oras. Oras lang naman, Pete, di ba? Hindi naman araw. Wala pa ring Pete. Aligaga kaming lahat sa maliit na seldang walang toilet, kaya sa balde ng pintura kami umiihi at sa dyaryo dumudumi kung hindi na makapagpipigil. Nang ibalik si Pete sa selda, lantang gulay siya. Talagang lantang gulay. Hindi makalakad ng tuwid. Yun pala, dinala si Pete sa V. Luna at tinurukan ng tinatawag naming truth serum. Nang epekto ay pagkahilo at pagkalasing. Pag nalasing ang tinurukan, inaasahan ng mga torturer na luluwag ang dila at ang pobre magsasalita. Sasagot sa kanilang mga tanong. Kaya inusisa ko si Pete. Natatandaan mo ba kung ano nangyari? Sinagot mo ba ang mga tanong nila? Ang tugon niya, kumanta lang ako ng kumanta ng lupang hinirang. Na-imagine ko ang lasing na si Pete kumakanta ng lupang hinirang habang tuloy-tuloy sa pagtatanong ang mga torturer. Sa madaling sabi, wala rin silang nakuha kay Pete. Makalipas ang kung ilang buwan o taon na yata, inilipat kami sa isang lumang armory sa Crame pa rin na ginawang detention na halatang minadaling inayos at tinayuan ng toilet. Kasi pala, darating ang mga kinatawan ng Amnesty International. Hindi pwedeng makita ng mga bisita ang kaaba-aba naming siksikan sa seldang walang CR.
Dahil ang building ay dating ang armory, extra kapal ang pader, bakal ang pintuan, at ang dalawang bintana na halos 2 tao ang taas, ay mas maliit na dihamak sa sandipang langit ni Amado V. Hernandez ng kanyang pamosong tula. Paggabi na, si Pete ay umaawit. Hindi naman gabi-gabi. Pero lalo na pag naiisip niya si Mara. Hula ko lang naman. Minsan, Kapaskuhan, ang inawit niya ay, I'll be home for Christmas. Wala namang ng Alaska kay Pete. Tahimik na nakikinig kaming lahat. Nang malapit na kaming palayain, dahil sa kung anong himala ng langit, ano ba't kaming dalawa ni Pete ay dinala sa isang safe house ng intelligence? Kung saan kami nanatili ng kung ilang araw. Wala namang bugbugan. Bakit pa naman kami bubugbugin? I-re-release na nga kami. Alam niyo kung anong ginawa sa amin? Pinagsulat kami. Pinagsulat kami ng kung ano ang tingin namin sa bagong lipunan. Essay baga. Essay. Upang alamin kung kami reformed na. Siyempre, dahil lodi ko si Pete sa English, pina-edit ko sa kanya ang aking essay. For, words like aggravation and upliftment, and also for syntax. After 2 years that seemed, as the cliche goes, like eternity, Pete and I were given temporary liberty and were finally allowed to go home. Finally, this thought. Kung nag-iingat ako sa pagsusulat, English man o Filipino, ito ay dahil kay Pete. Minsan, sabi niya, oy, mali sinulat mo. Very nil. Wala nang very nil na nga eh. Tila ba siya ay nasa tabi-tabi lang, standing over my shoulder, at sinisipat kung tama o mali ang aking gamit sa Carabif lengua. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita ngayong hapon. Nakakatuwa po at nakamamangha na pakinggan at pagkatutuhan kung paano nagsasama-sama at kung paano naghihiwa-hiwalay ang mga lente na ginagamit natin upang tignan ang isang konsepto or subject ngayong hapon na ito. Ngayon naman po ay dadako po tayo upang buksan ang ating Q&A na parte ng programang ito. Para po sa mga miyembro ng ating audience ay wag po tayong mag-hesitate na pumunta dito sa gitna kung meron po kayong katanungan or mga komento para sa mga ating tagapagsalita ngayong hapon. Punta na lang po tayo here sa gitna para po dun sa mga members of the audience. Meron po ba? Okay, sisimulan ko po. Meron po akong tanong para kay Assistant Professor ko eh. Dahil po kanina nabanggit nyo na parang merong konsepto ng sensitive sensibilities, kumbaga ang mga Filipino sa paggamit ng Ingles dahil merong nervousness na kaakibat ito kung tama ba ang paggamit o mali ba ang paggamit. Nakikita rin po natin ito sa mga classroom na kung saan ang mga students kadalasan tinatanong, Ma'am, okay lang po ba kung Tagalog or okay lang po ba kung Taglish? Bilang isa pong profesor na nagtuturo at kumbaga nagsisimula ng endeavor ng pagiging o pag-embrace nitong bilingualism na ito ay paano po kaya natin gagawing produktibo itong sense or ng nervousness or sensitive sensibilities pagdating sa paggamit at pag-hone ng Filipino English? Actually, kung titingnan natin yung body of work ni Jose Lacaba, makikita mo na tulad ng sabi natin, yung sabi ko kanina, nabanggit ko. Inano ko kasi din to, ni-research ko din. Na-edit na din ako ng katakot-takot ni tatay, no? So, pero yung kanyang the lifetime of work that he's done, you can see na wala namang primacy sa English, no?
kahit siya mismo dun sa mga column na sinusulat niya, yung nakikita natin na tungkol talaga siya sa pagsunod niya, pag-analisa, pag-inquire at pag-explore ng pagbabago sa wika. No, yung sabi nga niya nag-a-adapt yung English dun sa realities natin bilang mga Pilipino. So sa pagtuturo ng English, for example sa English department, ang tingin ko diyan, kung magtuturo ka ng isang tula niya na English, no, hindi ibig sabihin lahat ng English niya lang. Kasi kahit yung Prometheus Unbound na English, ano siya, classical allusion powered siya eh, 'di ba? Hindi lang classical, literary, kasi Shelley din ay nagsulat ng Prometheus Unbound na tula, tama ba? Right? So, hindi lang yun, pero pag binasa mo yung baba, Filipino, Marcos, Hitler, Diktador, Tuta. So, kailangan ituro mo din yung sinulat ng mga ganitong klaseng manunulat sa ating panulat na hindi lang English yung sinulat, kundi meron din silang hindi mo ma-disassociate yung pagsusulat nila sa English sa pagsusulat nila sa Filipino. So, yung sinasabi nating nervousness or nararamdaman namin yan sa English department kasi ina-adapt namin yung curriculum namin ngayon. Tapos tiyatanong namin, ano ba tong, bakit tayo nagsusulat sa, ano ba to, English na lang? Yeah, so you have to justify the survival of the English language program in a time when our realities are multilingual. So ang tunguhin ng pagbabago sa curriculum ng creative writing ay multilingual practice na talaga siya. For example, hindi na siya strict English, yung mali yung grammar, baguhin natin, 'di ba? Actually, may mga magagandang ang lumalabas sa gawa ng mga estudyante. For example, yung meron akong na-encounter na self-defecating. Tama naman, 'di ba? You do defecate on yourself as self-deprecating, 'di ba? Self-defecating. So yung mga ganyang yung pero ano din siya, pero may malapit din siya sa idioma, 'di ba, na Filipino. So hindi siya yung parang pure grammar, pure English, yung English grammar. Yun yung mababasa natin siguro dun sa makikita natin na tinutuluyan nung libro. Kung basahin mo siya, parang ito ay hindi lang pag-defend sa standard na grammar, yung King's English or yung kundi it's really an exploration of how we live the language, 'di ba? And how we adapt and how we use the language. Tsaka hindi lang siya puro mga yun nga yung nabanggit na may glossary diyan ng tibak speak na kung hindi niyo naintindihan yung sinasabi ng mga tibak, nandiyan yan lahat. So yung kahit yung mga nararanasan natin hanggang ngayon, na mga realidad. Pag Pasko nga binibigyan namin siya ng ng mga dictionary ng mga updated na yung mga political Filipino, yung sa Filipino mass media ng mga political terms, mga ganun, no? So I think that's the value of the book. Thank you so much po, Assistant Professor Kwe. Meron po bang pahabol na mga katanungan mula sa ating audience? Ayan, kung wala na po ay sa puntong ito ay igagawad na po natin ang mga sertipiko ng pasasalamat para sa ating mga tagapagsalita sa hapong ito. Ayan, basahin lang po natin ang nakasulat sa sertipikong ito. Okay, Certificate of Appreciation. The certificate is given to Ginoong Guillermo Ramos,
Dr. Maria Diosa Labiste. Assistant Professor Francesca Sique. At Ginoong Bonifacio P. Ilagan for participating as a panelist in the 17th Interdisciplinary Book Forum given this 24th of June 2025. Maraming salamat pong muli sa ating mga tagapagsalita. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang isang mensahe mula sa may akda ng Cara Beef Lengua, si Ginoong Jose F. Lacaba. Binanggit niya yung mga dalawang libro na nilabas ko makaulang ng UP Press. Hindi naman ako binayaran pero binigyan ako ng maraming kopya. Kaya itong dalawang to, donate ko na sa kanya. Itong dalawang kopya sa para Beef Lengua at sa Cara Beef Lengua tungkol sa language ng ng Filipino, English at saka Tagalog. Cara Beef, Kalabaw, ano ba? Sa inyo na yan. Donation ko na nga dito. Salamat. Hindi ano. Ano ba masasabi ko? Nagtatanong tungkol sa Cara Beef Lengua. Nilabas yan ng UP Press. Kahit na hindi naman ako UP, pero nagturo ko sa UP. Kahit hindi ako nagtapos sa Ateneo, tinanggap nila akong teacher sa mass communication kasi periodista ako na kahit na walang degree. Salamat sa UP mo. Ginawa akong professor na wala namang hindi naman nagtapos ng kolehiyo. So, hindi ako nagtapos ng kolehiyo. Wala akong college degree. Pero yun. Ano ba masasabi ko? Yung Cara Beef Lengua. Cara Beef. Actually, salitang ano tungkol sa mga English ng Pilipino, compilation ng mga column ko. Hindi ko matandaan. Hindi pala yan ng meron na kasi kung mga sunulat na ginamit ang pen name na Felix Culpa. Hindi ko na matandaan bakit ako gumamit ng pen name at kung bakit Felix Culpa ang pinili kong pangalan. Ibig sabihin ng Felix Culpa, happy, fault. Felix Culpa, happy. Pero naalala ko bakit ko ginamit na regular byline ko sa F. Lacaba. Pinayuan kasi ko naman kinaukulan ko na walang nakakakilala kay Felix Culpa. At may fans daw si Jose F. Lacaba. At dahil doon, mas malaki daw ang bayad kay Jose F. Lacaba. Kaya sabi ko to quote, Tom Cruise, show me the money.
Alam niyo naman kung anong Carabif. Sinek ko ang siyam na English dictionary na nakakalat sa bahay. Bagamat tunog salitang English ang Carabif, hanggang ngayon, wala pa ako nakikita ng diksyonaryo na may definition ng Carabif. Maski sa dictionaryo.com, wala pa rin ang salitang ito. Mas mabuti pa mga salitang Pilipino na daragdag nitong Marso sa Oxford English Dictionary. Nasa Oxford English Dictionary ito, no? CR, gigil, load, lumpia, salakot, sando, terror. Ibig sabihin, teacher na malupit. Terror. Teacher na mabagsik pala. At ang paborito ko, videoke na nasa dictionary. Ang Thomasite na dagdag na din, tiyako din ay tinuro sa atin ng Thomasite sa salitang Carabif. Dahil yan, beef, kalabaw yung karabaw, yung beef, usually ginagamit sa baka. Pero parang ito, kalabaw, bakang kalabaw, parang baka rin man ng ano. Mas mabuti pa ang mga salita Pilipino na nagdag nitong maso sa Oxford English Dictionary. Nasa Oxford English Dictionary. CR, gigil, load, lumpia, salakot, sando, terror. Ibig sabihin, teacher na mabagsik. At ang paborito ko, videoke. Ang Thomasite na dagdag na din at yako di tinuro sa atin ng Thomasite sa salitang Carabif. Alam natin isang ganap na salita ang Carabif. Di lang alam ng dictionary.com. Pero guess what? Kaka-check ko lang na Wikipedia. Bagamat wala itong sariling entry, pag sinearch mo ang Carabif, mapupunta ka sa article sa buffalo meat. At doon nakasulat, buffalo meat is known by various names in different countries. In some places, it is known as red beef, buff in India and Nepal. In other countries, it is known as Carabif, a portmanteau of Carabao and beef. Originally coined in Philippine English in the 1970s to distinguish the meat of water buffaloes. Ang source ng Wikipedia editors ay isang 2015 article mula sa Economic Times of India at isang 2018 newsletter na nangangalang Bubalus, quarterly newsletter of the Philippine Carabao Center. Ang Philippine Carabao Center. Hindi ko po iniimbento ito. Sa page 8 ng Babalus, nandun ang article na Carabif takes limelight in Buglasan 2019's Organic Farm Family Congress and Agri-Fair. Ang Buglasan ay binansagang Festival of Festivals. Buglasan. At kung tama ang tanda ko ay siya ding bansag sa Toronto International Film Festival. Ayon sa artikulo, taon na piyesta ang Buglasan sa Negros Oriental. At noong 2019, naging tema nito ang Carabif na may layunin na ipakita na hindi inferior meat ang Carabif. Karne ng kalabaw. Isang mga highlight noon ay ang Carabif Cooking Contest at ang nanalo ay isang nagngangalang Alisa Marie Tosa sa kanyang Carabif caramelized with pineapples. Ang description sa kanyang putahe ay ito: a dish brings a fusion of sweetness and tinges of spicy sensations to the palate. Mga runner-up na putahe ay Carabif steak, burger, caldereta at veggie roll. Hindi po pagmumura yun. Alala. Balik sa column. Ang Carabif ay may beef sa pangalan pero hindi ito beef. Kumbaga sa Filipino English ito pero hindi American English o British English. Yung column ay ilan sa mga pinagbumuni ko sa hybrid na wika na bunga ng ating kolonyal na kasaysayan. Baka may purists paano na magsasabing ang tanging tamang English ay ang Queen's English. Pero may sariling buhay ang Filipino English. Madalas nga makot sa kaibigang Hemino Abad sa sinabi niyang, we have colonized the English language. Mainam na binibigyan halaga ng Philippine Carabao Center ang Carabif. Pero sana ipayagan niyo kung pag-usapan ng mga banta sa ating wika at kultura. Sa Pilipinas, patuloy na inatake ang sistema ng edukasyon. Binabawasan ang oras sa pag-aaral ng Pilipino, sining at kasaysayan. Patuloy ang pag-atake sa academic freedom. Pinapaalis sa mga librong subversibo, kuno sa mga libraries. At inuukupan ng mga sundalo ang mga lumad schools. Ewan ko kung hanggang ngayon pa to. Pero nung time na sa Latin ko, yun. Sa ibang parte ng mundo, hindi lahat ay may kakayahan ng mag-aral. At higit sa naapektado ang mga mahihirap at marginalized groups.
Sa Palestine, binomba ng Israel ang 11 na universidad sa Gaza. 564 schools ang sinira, lahat-lahat as of August 2024. Kailangan natin pag-usapan ito bilang mga manunulat, mambabasa at akademiko. Noong 1937, pinunalang mandudula na si Bertolt Brecht ang koneksyon sa pambobomba ng Nazis ng mga civilian sa Guernica, Spain, ang pagpapatay sa mga unionista sa Germany at ang pag-atake sa kakayanan ng Makata na magsulat ng soneto. Ngayon, sa bansa natin at iba pang parte ng mundo, sabay sinisira ang kakayanan na maging produktibo at ang kakayanang lumikha ng sining. Tila nasa bingit tayo ngayon ng digmaang pandaigdig. Noong 1937, panahon ng pasismo at natsismo, sabi ni Brecht, na kung galit tayo sa pangapi, dapat din nating lipulin ang lahat ng mapang-api. Yun, tulad ng tanong ni Brecht noon, kailangan natin tanungin ngayon, handa ba kayo pangalanan ng mga kriminal at hingin ng kanilang kaparusahan? Sa mga mambabasa ng Carabif Lengua, hindi ko alam kung may tuturing ito na record ng kultura noong panahong sinulat ko ito. At kung Carabif Lengua, ang ano kasi nun, beef, yung karning baka, nakakain yung tang nila eh. Beef lengua yung tawag doon. Carabif Lengua, hindi naman. Hindi talaga nauso yung ano, pero meron din kumain yun. Dila ng kalabaw. Nakatikim din yata ako, hindi ko na maalala ngayon kasi tama yung memorya ko. Akala ko lang. Hindi ko alam kung ito, sa mga mambasa ng Carabif Lengua, yung librong yun. So, hindi ko alam. Ayan po. Carabif Lengua. Hindi ko alam kung may tuturing ito na record ng kultura noong panahong sinulat ito o kung applicable pa din ng mga patawa at obserbasyon ko sa panahon ngayon. May mga patawa kasi ko dyan. Sana makagiliwan nyo pa din ang mga pautot at muni-muni ko. Sana din ay tuloy nating kilalanin ang halaga ng kultura na bahagi ito ng pagiging produktibo natin bilang mag-aaral, guro, manggagawa, empleyado, unemployed, o maging retiradong senior tulad ko. Kung tulad ko ay kinagiliwan ninyo ang wika at pagmarites sa lipunan, sana ay maging mitsa ito at nagigising sa lakas natin na sama-samang harapin ang barbarismo ng may pribilehyo uri ng lipunan. Ano nga ba yung pagmarites? Ito ko na. Chismis. Ito. Meron dalawa din. Maraming salamat po, Ginoong Pete Lacaba. Sa punto pong ito ay atin pong pakinggan ang pangwakas na mensahe mula sa Direktor ng UPICW, Professor Vladimir Gonzales. Hello po, magandang hapon. Ako po si Vlad. Una po, pagbati at pasasalamat ulit kay Sir Pete sa pagdalo niya dito sa ating book forum. Palakpakan po natin siya. Kahanga-hanga yung mga naikwento at yung pagbibigay ng mga espesyal na bahagi kung paano nabuo yung Carabif Lengua. At siguro, ang hirap din kasing ikwento kung gaano kalaki at kahalagang manunula si Sir Pete at kung gaano tayo kaswerte na kasama natin siya ngayon. Kaya muli po, ipalapakan po natin siya. Tapos, pangalawa po, syempre may moderator po tayo at trabaho ko po, napasalamatan si Miss Mana. Babasahin ko lang po yung kanyang sertipiko. Certificate of Appreciation. The certificate is given to Mana Cruz for participating as moderator in the 17th Interdisciplinary Book Forum given this 24th of June 2025. Photo op lang po tayo.
Nakatuwa po na marami sa nabahagi tungkol sa book forum na ito na tungkol naman talaga sa iba't ibang disiplina pinanggalingan ay mga patungkol sa paglihis, tawag ni Ma'am Kit anomalies, mga pagkautal. Ako po mismo pag walang kodigo medyo madaling mautal. Pero ang natutuhan ko po at saka siguro na itanghal din sa mga kwento ng mga kasama natin ay una, minsan nautal tayo pa sa mga bahaging mahalaga sa atin at gusto nating bunuin at gawing maganda ang paghaharap. At napaka-importante sa ICW ang makaharap ng isang programa. Kasi in a way, medyo puro big time po yung mga kasama natin. So, nakakayanig at siguro sanay na lang kami ng kaunti dahil paulit-ulit po namin tong ginagawa. Hindi ko naman sinasabi to dahil sa na-mess up namin yung title kanina. Noong umpisa. Hindi po, mas lang po ito. Pagsusuporta lang dun sa paghahanap at pagpapatunay kung gaano kahalaga ang mga proyektong ito, lalo po sa panawagan ni Sir Pete na syempre, sana habang pinopromote natin to ay promote pa rin natin ang Filipino at panitikan bilang required na GE sa ating mga kurso sa kolehiyo. Syempre mahalaga po na parang actually nawala na rin po yung lumang schools natin at sana kung maibalik, may pagpatuloy po ito ay magandang masuportahan bilang advokasya at syempre ating Free Palestine na kampanya ay napakahalaga ipaalala sa paulit-ulit po. At muli po, dahil nga ako'y nauutal na, yung speech ko lang po. Siyempre sa ngalan ng UP Institute of Creative Writing, lubos na pasasalamat sa lahat ng dumalo, nakinig at nakitalakay sa 17th Interdisciplinary Book Forum na bahagi ng Literature for Social Development Program ng aming tanggapan. At sinasabi ko po ito at madalas na binabahagi, tuntungan sa pagbuo ng IBF na ito, galing po siya sa usaping teknikal at pagpopondo. Kaya po kung may nakita o nakuha kayong feedback forms, kung okay lang sa inyo, pakitaasan kami para may pondo po kami next year. Bahagi po yan ng mga bureaucratic things ng ating universidad at gobyerno, kung pwede lang naman po. Nagmula po ang IBF sa usapin ng pagpopondo upang magkapera, kailangan makabuo ng UPICW na isang programang nag-uugnay ng panitikan at malikhaing pagsulat sa iba pang mga disiplina. Mabuti na lang at napakadaling tugunan ng kahilingan at kahingiang iyon. Pagkat ano bang disiplina ng sining at akademya, aling aspekto ba ng buhay natin ang hindi nasasaklaw at nahihimay ng isang malikhaing imahinasyon? At sa usapin ng pag-uugnay ng panulat sa maraming aspekto ng buhay, talaga namang hindi mawawala ang isang Jose F. or Pete Lacaba sa usapan na bukod sa pagiging entry point ko sa mundo ng tula, back to me. Masabi ko lang po, isa ang mga kagila-gila sa pakikipagsapalaran, yung libro, mga tulang nahalungkat sa bukbuking baul. Sa mga nagpakilala sa akin, hindi lang sa mundo ng pagtula, kundi sa pagpapahalaga sa masiste at accessible na wika. Kasama ng mga unang impluwensya sa pagsusulat, tulad ni June Cruz Reyes, Tony Perez, yung isa pa sa nakakatakot kausap, si Sir Roland Tolentino. Ako pag nakaharap niyo, talaga matitigal-gal kayo kapag kausap. Pero mabait po yan. Hi sir, manonood sa live. Huwag niyo po akong pagalitan. Bukod sa mga impluwensyang ito, nakasama si Sir Pete, naikintal nila sa akin ang halaga ng paglalaro sa wika at anyo habang nagsusulong ng pag-uugnay ng karaniwang mga danas, kahit hindi influencer, karaniwang danas mukamang kaliit-liitan sa mas malawak na mga kwento ng ating lipunan. Siyempre, idol rin si Sir Pete sa usapin ng pagmamahal para sa pagsasalin. Sa isang workshop, 2002 po ito, 40th UP National Writers Workshop, nasabi niya noon na parang practice din ang pagsasalin sa pagbuo ng sariling orihinal na akda. Kung hindi ka pa makaisip ng sarili mong istorya, makakatulong sa paghahanap ng sariling tinig ang gawain ng pagsasalin. Sa natapos nating forum, napatunayan ng ating mga kabahagi ang ideya na ang bawat kaalaman at karanasan ay usapin din ng iba't ibang pagsasalin at pagsasanga. Ang lagi lamang paalala ay tanungin sa sarili, natanong naman din nila kanina, para kanino ba ang winiwika? At paano nito nahuhuli ang kasaysayan at karanasan ng isang komunidad o ng isang bayan? Kaya muli, salamat Sir Pete sa muling pagpapaalala ng mga tanong na ito sa pamamagitan ng kanyang libro. Salamat sa ating mga tagapagsalita at syempre po ay maraming salamat sa dekano ng College of Media and Communication, Ma'am Josa, Dean Josa Labiste,
na pinagamit din syempre ang espasyo ng CMC para sa forum na ito, na isang magandang paglilibot din at pagtatampok na libro sa kolehiyong mahalaga din kay Sir Pete. Sa direktor ng UP Press, na si Dr. Galileo Zafra, nandun po. Salamat po sa pananatili. Palakpakan po natin mga kasama natin. Si Dean Josa at si Sir Leo. Kasi po, hindi naman required minsan hindi required pumunta ang mga director ng UP Press para magsalita. Kaya sayang pagkakataon ito na nandito po si Sir Leo para magkwento at manatili. So thank you po, Sir Leo. Teacher ko siya dati kaya may extra may dagdag dun sa mensahe. Siyempre po muling salamat sa ating mga tagapagsalita, sa ating tagapagpadali at sa mga nakikinig dito sa ating auditorium at online. Hiling po namin na abangan din ang iba pang gawain at mga proyekto ng UPICW sa mga susunod na buwan. Maraming salamat at naway ang katinang dilay palaging papunta sa pagwika ng pagpapaunawa at laging sa mga isyong may halaga sa danas ng mas malaking komunidad. Mabuhay ang bawat pagkautal, anomalya, pagtikim at pagsasakasaysayan sa ngalan ng pagpapaliwanag. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa 17th Interdisciplinary Book Forum. Ngayon po ay iniimbitahan po ang lahat para sa isang maikling photo opportunity